4 sa balota ang mangangalaga ng inyong karapatan at kinabukasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sunod na po natin ang konsyal po natin na nagtapos ng kursong midwife. Nursing! Ang isa rin po siyang rehistradong midwife at sa kasalukuyan may 4 na maternity and lie-in clinic dito po sa North Caloocan. Ang larawan po ng isang babae na may matibay na paninindigan at prinsipyo, numero 10 sa Balota, Konsyala Angie Leonardo. Iboto na po si Angie na po si Angie Leonardo. Iboto na po si Angie na po si Angie Leonardo. Iboto na. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Nakakatuwa naman, ang dami-dami niyo po. Maraming salamat po sa oras na inilaan niyo sa amin ngayong gabi. Dapat itong oras na to ay kasama na natin, kasama niyo na po ang inyong mga pamilya, nagbabanding na, nanonood na po ng Batang Quiapo, pero mas pinili niyo po na samahan ang Team Trillanes. Siyempre, hindi lamang para kami po ay makita, kung hindi marinig po yung aming mga programa na inihahanda para sa inyong lahat. Dahil ang Team Trillanes po, hangad ang kalusugan ng lahat. Kaya naman, ang inyong lingkod po, narito sa inyong harapan bilang isang aplikante para maging isang lingkod bayan. At dahil ako po ay aplikante, dapat meron pong qualification o requirements. At isa po doon, dapat yung meron ka ng sapat na experience para po ikaw ay matanggap sa posisyon na iyong ina-applyan. Ang inyong lingkod po si Angie Leonardo ay mahigit na pong 2 dekadang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Kitang-kita naman po, di ba, malusog na malusog. Kaya kung kaya po nating panatilihing malusog yung ating pangangatawan, mas lalo't higit po na kaya nating pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan dito po sa ating mahal na lungsod ng Caloocan. At kami po sa Team Trillanes, kung kami po ay inyong bibigyan ng pagkakataon na kayo ay paglingkuran, una po sa prioridad ng Team Trillanes ay ang sektor ng kalusugan. Kaya naman po, magkukumpleto po tayo ng mga kagamitan sa ating mga ospital. Dapat po yung mga ospital natin merong kumpleto at mga modernong kagamitan. Dapat din po yung ating mga ospital merong mga espesyalistang doktor na titingin sa bawat karamdaman ng bawat pasyente na dumadating dito. At dapat din po meron tayong kumpletong supply ng gamot. Nang sa ganon, hindi na po natin kailangan panlumayo. Kung tayo po ay may mga pangangailangang medikal, kung tayo po ay dadalhin natin para ipagamot ang ating mga mahal sa buhay, meron po tayong ospital na dekalidad ang serbisyo. Tama po ba? Yes. Kaya sana po, humihingi po kami ng inyong tulong at suporta. Konting-konti na lang po. Malapit na pong lumaya ang Caloocan at malapit na po nating makamtan ang tunay na pagbabago dito sa ating mahal na lungsod. Sana po, bigyan niyo po kami ng pagkakataon, subukan po natin ang Team Trillanes dahil sinisigurado po namin sa inyo, hindi ho kami mapapahiya sa inyo, lalong-lalo na po ang isang Sunny Trillanes. So muli po ang inyong lingkod, si Angie Leonardo, number 10 sa Balota, ang mga ngalaga ng kalusugan niyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Angela, po si Angela, Angie Leonardo. Iboto na po si Angela, po si Angela. Maraming salamat, Konsyala Angie Leonardo. Okay, yung mga sa gilid po, mayroon po na po tayo. Pwede po kayo marupo dyan. Mga kids natin, po na kayo mga kids sa gilid, ha? Okay, sunod na po natin. Ito po ang konsyal natin na nagtapos ng kursong accountancy. Nagsilbi po siya bilang technical assistance sa sangguniang panglungsod ng Caloocan. Naging kagawad ng Barangay 171.
po sa inyong lahat dito sa ating mga bayan, dito sa Barangay 177. Ayan, nandito po ang Team Trillanes para po kayo ay mabisita at para po marinig ninyo yung mga programang inihanda ng ating susunod na Mayor Sunny Trillanes para sa mga mamamayan ng lungsod ng Caloocan. Meron po bang mga senior dito? Ayan, marami kaming mga senior. Alam po ninyo, kung hindi napaprioridad yung mga senior sa kasalukuyang administrasyon, sa Team Trillanes po, mag-iiba ang sistema. Uunahin naman ngayon ang mga senior citizen para makahabol tayo doon sa ibang syudad na ating karatig syudad natin. Kaya po, kami ay maraming hinandang programa. Meron po para sa mga bata, sa mag-aaral, sa mga solo parent, sa mga LGBTQI+, sa mga senior citizen. Kasi po, kailangan na po natin ng pagbabago. Kailangan na po natin ng mga bagong serbisyo. Dahil kung sila na naman po ulit ang ating bibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa lungsod ng Caloocan, palagay ko wala na tayong mararamdaman na serbisyo para sa mamamayan. Ito na po ang panahon. Sabi nga ni Mother, sila-sila na lang. Diba? Kaya ngayon, malapit na. Sigurado na magkakaroon na tayo ng bagong mayor dito sa lungsod ng Caloocan sa katauhan ng ating susunod na mayor, Sunny Trillanes. Yan po kasi ang kailangan natin ngayon. Kung gusto natin mga bagong serbisyo, kailangan po natin pumili tayo ng bago. Di po ba? Tama po? Tama o tama? Tama ang tama. Ayan po. Kaya kami po sa inyo humihingi po ng tulong at suporta. Bihirang pagkakataon na po ito. Pag ito napalagpas pa natin, palagay ko, wala na tayong susunod na mararamdamang magmamalasakit dito sa lungsod ng Caloocan. Kaya sa inyo pong lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Mining Faustino po ang magiging boses ko sa konseho numero 8 sa balotan nyo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Mining Faustino. Sunod na po natin, ang konsehal po natin na nagtapos ng kursong nursing. Naglingkod po ng mahigit 15 taon sa lungsod ng Caloocan. Kaibigan ng mga kabataan, kakampi ng mga taga-Caloocan, ang magpapatuloy ng serbisyong nobla, ang numero 15 sa balota, ang K na konsehala, K Nobla. Maraming salamat, Jerome. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Konsehala Kay Nubla, na siyang magiging partner ni Mayor Sunny Trillanes para sa pangangalaga sa ating mga kabataan. Nakita niyo naman po, alagang Sunny Trillanes ata ito. At lalo't higit na mas malinaw nating nakita ang hirap ng mga estudyanteng pumasok kung sila naman po ay walang pamasahe. Mag-aral kung sila naman po ay walang baon. Kaya naman po sa magiging administrasyon ng isang Sunny Trillanes, tayo ay magbibigay na ng monthly allowance para sa ating mga estudyante. Kaya kahit mga tapos na mag-aral, At syempre po, ating bibigyan prioridad yung ating mga out-of-school youth na kung saan tayo po ay lilikha ng libo-libong scholarship na meron din pong monthly allowance para sa kabataan ng Caloocan. Dahil tayong mga Pilipino ay naniniwala na ang kabataan daw po ay pag-asa ng at si Trillanes naman ang pag-asa ng Caloocan. Maraming salamat po. Dito ho ba sa lugar ninyo, matanong ko lang,
sarili nyo ng mga bahay. Dahil kung sa Maynila, nagawa na nilang makapagpatayo ng condominium, binondominium dito sa Caloocan, magtatayo tayo ng Caloocan. Yung. At kung ang problema, ate, pangbayad, iniisip nyo pa lang po, sinusunod-sunod na din agad ng Team Trillanes. Dahil tayo din may bibigay ng mga livelihood program na may kasamang puhunan. Kaya naman po, ganyan kahanda ang Team Trillanes para paglingkuran kayong mga taga-Caloocan. Kaya kung inyo pong mamarapati, pwede ko bang mahingi ang pagmamahal at suporta ninyo para sa Team Trillanes? Ipapanalo mo ba natin si Mayor Sunny Trillanes? Si Vice Mayor PJ Malonzo? Si Congressman Ray Malonzo? Yung apat na konsehal ng Team Trillanes? Tawagin na po natin, Konsehal Mining Faustino! Konsehala Angie Leonardo! Konsehal Ricky Bulan! At siyempre ang inyong lingkod, Konsehala Kay! Konsehala Kay! Konsehala Kay Nubla, numero 15 sa Balotang. Magandang gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsyara! Hey! Supla! FM! Hooray! Energetic talaga sila. Isunod na po natin, isa pa po natin pinakihintay. Nagtapos po siya ng kursong AV Economics at Master in Development Management and Governance. Naglingkod po bilang konsehal ng Caloocan. Ang makakatuwang po ng ating susunod na Mayor Sunny Trillanes na nagsasabing panalo ang pamilya mo, pamilya nating lahat, dahil narito na ang susunod na Vice Mayor ng Caloocan, Vice Mayor PJ Malonzo. Maraming salamat. Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ko pa lamang napatunayan na talagang sa Barangay 177 dito sa Azalea, marami ng gutom. Gutom na sa bagong serbisyo. Gutom na sa bagong liderato. Ano kong nasabi? Kasi mag-aalas 8 na. Nandito pa rin kayo. Nakikimarites pa rin kayo para makasama ang Team Trillanes. Para sa akin, di bale, I love you so much. Di ba? Sinabi nga kanina, ipinita na kanina yung para sa mga senior citizen. Ipinita na rin yung para sa mga estudyante. Para sa ating pangkalusugan. Para sa peace and order at napakarami pa ng mga programa ng Team Trillanes. Kasi sinasabi ng mga nakaupo, wala na raw babaguhin sa Caloocan. Marami. Bakit sabi nila mayawang Caloocan? Kasi nga meron na raw tayong SM Bagumbong. Sila lang. Binabaha nga meron na rin daw ditong Starbucks sa Caloocan. Kanina yun? Parang yaman. Sila lang. Sino ba nakakapag-date dito sa SM Bagumbong? Wala pa. Wala. Siya kayo nagdo-date. Diyan sa gilid-gilid. Walang makarating, malayo. Sa gilid. Kasi hindi talagang malayuan kasi kayo Hindi. Siya kayo nagdo-date. Sa likod ng SM. Sa Golden Link. Sino ka-date mo ron? O sige, ganito na lang. Para magkasundo na lang tayo, ha? Total, inantay yung Team Trillanes. Pag si Mayor Sunny na yung nasa City Hall, papasundo namin kayo lahat. Magde-date tayo sa City Hall. Ayan o. O sino gusto mauna? Dami, sige. Pasusundo namin kayo kagad. Kahit mamaya lang, gusto nyo, pasundo ka na kayo. Matadala ko na yung ambulansya rito. Ayaw lagi o. Para mabilis. Bata pa call. Here,
Lola, wag naman. Hindi. Sino nakakapagkape sa Starbucks dito pala? Wala rin. Mahal. Anong kape iniinom ninyo? Kape para ako. Oh. Kaya pastik-stik lang kayo. Stick lang. Kaya nga sabi ni Mayor Sani, ang pagbabago na isinisigaw ng Team Trillanes, yung pagbabago na tutugon sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit na magkaroon hindi nyo naramdaman. Kasi na, pag nagbibigay ng ayuda rito, lalo na sa barangay ninyo, kung sino lang yung kakilala ng tagalista, kung sino lang yung malapit sa kusina, sila lang yung laging masaya. Kaya sabi ni Sani Trillanes, wala nang palakasan pag tayo nasa City Hall. At higit sa lahat, hindi na natin papipilahin yung mga taga-Caloocan para sa mga ayuda. Ang gagawin natin, ihahatid na natin yan sa bawat bahay ninyo. Sasama pa kami sa paghahatid ng ayuda, kasama yung mga konsehal, kasama si PJ Malonzo. Sisiguraduhin natin na malinis ang pamamalakad dahil kilala naman natin si Sani na talagang galit sa kurap, hindi ba? O ako naman, kilala nyo naman ako. O anak ako ng tatay ko, hindi ba? O kilala nyo naman si Ray Malonzo. Kung paano siya naglingkod dito, ganun din ang paglilingkod ng isang PJ Malonzo. Kaya ginawa nyo akong konsehal 2016. Ginawa niyo po akong maling konsehal noong 2019. Lumaban tayo, pero kinapos lang tayo ng 2022. Pero ngayon, naniniwala ko this time around, magiging Vice Mayor si PJ Malonzo. At kapag maging Vice Mayor naman ang inyong lingkod, sisiguraduhin natin na araw-araw babangon tayo para ipaglaban ang mga taga-barangay 177. Sasamahan natin ang tao na ito pagdating sa pakikipaglaban dahil kung kaya niyang ipaglaban ang buong Pilipinas, higit na may paglalaban niya mga taga-Azalea. Itong tao na ito at tapang at higit sa lahat, magmamahal hindi lang sa mga senior, hindi lang sa mga solo parents, kasama na mga PWD, kasama na mga estudyante, mga manggagawa, lahat na, dahil para sa kanya, panalo ang bawat pamilya ng lungsod ng Caloocan. Wala pong iba, nasa likuran na natin, Mayor Sani Trillanes! Salamat po. Magandang gabi sa ating mga kababayan dito po sa Barangay 177. Kamusta po kayo? Ayan. Sisayan mga Bicolano, digdi? Takil pala. O magtarabahan kita para magkaiwan kita na mayor na from Bicol. Yun po. Nabisita po ang Team Trillanes dito po sa inyong barangay dahil nais po namin magserbisyo po sa inyo, nais namin maglingkod sa ating lungsod para matugunan po ang inyong mga pangailangan. Okay po ba sa inyo yun? Ito pong darating na halalang, dalawa po ang pagpipilian natin, yung orange o yung blue, di ba? At blue ka agad. Blue ka agad sila mami, yun.
Yung orange po, sila yung kumakatawan nung nakaraan at nung kasalukuyan. O, kaya kayo po ang makakapaghusga, no? Kung meron hubang pagbabago, simula 2013 pa ho sila namamahala sa ating lungsod. Maganda, umasensya na ba ang Caloocan? Gumanda ba ang antas ng kabuhayan dito sa ating lungsod? Maganda ba yung serbisyo? Yan. Pero pagtatanungin po kasi natin, ano ba ang mga nagawa ng Orange? Ang sasabihin po lang naman is nagpatayo sila ng mga malalaking gusali. Di ba? Hindi naman natin